Ang malakas na kalabog ng nabasag na baso ang pumunit sa nakabibinging ingay ng musika. Kasunod nito, ang nanunuot na lamig ng alak na gumapang sa kanyang damit, bumabad sa kanyang balat. Napapikit si Amara, naramdaman niya ang panlalagkit nito sa kanyang braso at tagiliran. Ano ba? Tumingin ka nga sa dinadaanan mo, sigaw ng isang lalaking lasing, amoy pa lang nito ay halos ikasuka na niya. Hindi siya kumibo. Automatikong yumuko ang kanyang ulo. Sorry po, sir. Pasensya na po. Iyon ang linyang sanay na niyang binibigkas, isang panangga sa anumang gulo. Isang tawa ang narinig niya mula sa lamesa ng lalaki. Magkano ba iyang baso? Bayaran mo. Naramdaman ni Amara ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang kakarampot na tip na naipon niya buong gabi ay hindi pa sapat pambayad sa nabasag, lalo na sa inuming natapon. Pasensya na po talaga, sir. Hindi ko po sinasadya. Palitan mo to. O baka gusto mo, ikaw na lang ang ipalit ko dito, malisyosong sabi ng lalaki na sinundan ng halakhakan ng mga kasama nito. Bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura, bawat tawa ay parang karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Gusto niyang magsalita, gusto niyang lumaban, pero ang takot ay parang tanikalang pumipigil sa kanyang dila. Bago pa man siya makasagot, isang kamay ang marahas na humablot sa kanyang braso. Kilala niya ang higpit ng hawak na iyon. Kilala niya ang puwersang iyon. Si Tia Lorna. Halika nga rito, bulong nito na may diin, at kinalagad siya palayo sa mga nagtatawa ng mata, patungo sa isang madilim na sulok malapit sa kusina. Punyeta ka, Amara. Ano na namang katangahan yan, bulyaw ni Tia Lorna, at walang babalang dinukot ang mga lukot na pera mula sa bulsa ng kanyang apron. Ito lang. Ito lang ang kita mo buong gabi? Pagkatapos mong makabasag. Tia, hindi ko po sinasadya. Huwag mo akong matiyatya. Wala kang silbi. Paano natin babayaran ang utang kay Boss Rico kung ganyan kakakupad? Nanginginig ang boses ng kanyang tiyahin sa galit at sa takot na para lang sa pera. Kailangan kong maibigay ang bayad bukas kundi malilintikan tayo. Napayuko si Amara. Ang salitang tayo ay isang kasinungalingan. Alam niyang siya lang ang malilintikan. Siya ang laging nagiging panagot. Patawad po, iyon na lang ang naisagot niya habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Patawad? Mabibili ba ng patawad mo ang mga gamot ko? Ang pagkain natin? Inis na inihagis ni Tia Lorna ang pera sa sahig. Humanap ka ng paraan. Dumiskarte ka. Kung kailangan mong. Mawalang galang na po. Isang boses ng lalaki ang pumutol sa sasabihin ni Tia Lorna. Boses na kalmado, malalim at kagalang-galang. Isang boses na hindi nababagay sa magulong lugar na ito. Sabay silang napalingon ni Tia Lorna. Nakatayo roon ang isang lalaki. Matangkad, nakasuot ng malinis na polo shirt at slacks. Malayo sa hitsura ng mga parokyano nilang lasing at magugulo. Kanina pa niya ito napapansin sa isang sulok, mag-isang umiinom ng tubig habang pinagmamasdan ang paligid. Ang lalaking nag-alok sa kanya ng panyo kanina matapos siyang masigawan. Ano nang kailangan mo? Mataray na tanong ni Tia Lorna, agad na nagbago ang anyo mula sa isang demonyo patungo sa isang kunwaring dissenting manager. Hindi pinansin ng lalaki ang kanyang katarayan. Ang mga mata nito ay nakatuon kay Amara, isang tingin na hindi niya mabasa. Narinig ko po ang pinag-uusapan ninyo. Ma'am, maaari po ba tayong mag-usap sandali? Pribado. Nagtaas ng kilay si Tia Lorna, pero nakita nito ang mamahaling relo sa braso ng lalaki. Biglang lumambot ang kanyang ekspresyon. CJ, dito lang tayo. Iniwan si Amara na nakatayo roon habang nag-usap ang dalawa sa hindi kalayuan. Pinulot niya ang perang inihagis ng tiyahin, nanginginig ang mga kamay. Ano na naman kaya ito? Nakita niya ang paglaki ng mga mata ni Tia Lorna, ang dahan-dahang pagguhit ng isang hindi makapaniwalang ngiti sa mga labi nito. Ang ngiting iyon. Iyon ang ngiting nagpapahiwatig ng panganib para sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, lumapit si Tia Lorna sa kanya, nagniningning ang mga mata sa kasakiman. Amara, sabi nito sa isang boses na matagal na niyang hindi narinig, isang boses na halos malambing. Gusto ka raw niyang tulungan. Napakunot ang noo ni Amara. Tulungan? Walang tumutulong ng libre sa mundong ito.
Iyon ang leksyon na paulit-ulit na itinuturo sa kanya ng buhay. Ang lalaki, si Miguel, ay lumapit na rin. Nakatingin pa rin ito sa kanya. Gusto kitang alisin dito, sabi nito sa kanya, diretsahan. Ano po? Bumaling ang lalaki kay Tia Lorna. Magkano? Magkano para maputol na ang anumang obligasyon niya sa inyo at sa lugar na ito? Natigilan si Tia Lorna bago ngumisi ng malapad. Ito na ang pagkakataon niya. Malaki ang utang na loob ng batang iyan sa akin. Inalagaan ko yan mula pagkabata. Pinag-aral ni. Isang listahan ng mga kasinungalingan. Magkano, ulit ng lalaki, tila walang pasensyang makinig sa drama. Humugot ng malalim na hininga si Tia Lorna at nagbigay ng isang presyong katawa-tawa, isang presyong alam niyang imposible. Isang presyo na sapat para bilhin ang kaluluwa ng 10 tao. Naghihintay si Amara ng marahas na reaksyon. Isang tawa. Isang pag-walk out. Pero wala. Walang pag-aalinlangan, dinukot ng lalaki ang kanyang wallet at isang checkbook. Kumuha ito ng ballpen. Sumulat ito ng mabilis, pinirmahan at iniabot ang tseke kay Tia Lorna. Nanginig ang kamay ni Tia Lorna nang abutin iyon. Tiningnan niya ang mga numero at halos lumuwa ang kanyang mga mata. Pero may kondisyon, sabi ng lalaki, ang boses ay biglang naging matigas na parang bakal. Aalis siya kasama ko. Ngayon din. At hindi na siya babalik pa rito. Kailanman. Napalunok si Tia Lorna, hawak ang tseke na parang ito ang pinakabanal na bagay sa mundo. Tumango-tango siya ng mabilis. Sage. Naman. Sa iyo na siya. Sa iyo na siya. Ang mga salitang iyon ay parang pagbebenta ng isang bagay. Isang hayop. Isang alipin. Humarap sa kanya ang lalaki. Ang mga mata nito, na kanina hindi niya mabasa, ay may bahid na ngayon ng awa. O baka guni-guni niya lang. Inilahad nito ang kamay sa harap niya. Isang kamay na malinis at matatag. Halika na, sabi nito sa malumanay na boses. Umalis na tayo rito. Napatingin si Amara sa kamay ng lalaki, pagkatapos ay sa nagniningning na mga mata ni Tia Lorna at pabalik sa kamay. Ito ba ang katapusan ng isang impyerno? O ang simula ng bago na mas malala pa? Hindi niya alam. Pero sa pagitan ng demonyong kilala na niya at sa estrangherong nag-aalok ng hindi tiyak na kalayaan, isang desisyon ang kailangan niyang gawin. Walang nagsasalita sa loob ng sasakyan. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang ugong ng makina at ang sarili niyang mabibilis na paghinga. Nakasandal si Amara sa pinto, nilalayo ang sarili hanggat maaari sa lalaking katabi niya sa driver's seat. Ang amoy ng mamahaling leather ng upuan ay nanunuot sa kanyang ilong, isang matinding paalala kung gaano siya hindi nababagay dito. Ang damit niya ay amoy pa rin ng alak at usok mula sa bar. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, ang kanyang mga kuko ay hindi malinis. Bawat sulyap niya sa kanyang refleksyon sa madilim na bintana ay nagpapatunay sa isang bagay, isa siyang dumi sa loob ng isang makinang at malinis na kahon. Saan siya dadalhin ito? Anong kapalit ng tseke na iyon? Ang mga tanong ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isip, bawat isa ay mas nakakatakot kaysa sa nauna. Baka ang lugar na pupuntahan nila ay mas masahol pa sa bar. Baka ang lalaking ito, sa kabila ng magandang anyo, ay mas malala pa kay Tia Lorna. Paminsan-minsan, sumusulyap ito sa kanya. Hindi galit, hindi malisyoso. Isang tingin lang na hindi niya maintindihan na lalo lang nagpapalala ng kanyang kaba. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang dambuhalang gate. Kusa itong bumukas, na parang may mahika, at bumungad sa kanila ang isang mahabang driveway na may mga ilaw sa gilid. Sa dulo nito ay isang bahay, hindi isang mansyon, na parang kinuha mula sa isang pelikula. Pinatay ng lalaki ang makina. Ang biglaang katahimikan ay mas nakabibingi pa kaysa sa ugong kanina. Nandito na tayo, sabi nito sa kalmadong boses. Hindi gumalaw si Amara. Nanatili siyang nakakapit sa pinto, ang mga mata niya inanlalaki habang tinitingnan ang palasyong nasa harapan. Dahan-dahang bumaba ang lalaki at umikot para pagbuksan siya ng pinto. Pwede ka nang bumaba. Nanginginig ang mga binti niya nang tumapak siya sa makinis at malalamig na semento ng garahe. Sumunod siya sa lalaki, bawat hakbang ay maingat, na para bang anumang maling galaw ay maaaring mabasag ang katahimikang bumabalot sa lugar.
Pagpasok nila sa loob ng bahay, halos mapigil ni Amara ang kanyang hininga. Ang sahig ay gawa sa puting marmol na napakakintab, kaya mong manalamin dito. Ang kisame ay napakataas, may nakasabit na isang dambuhalang chandelier na kumikinang na parang libo-libong bituin. Ang lahat ay malawak, malinis at tahimik. Isang mundo na napakalayo sa masikip, maingay at marumi niyang buhay. Pakiramdam niya ay isa siyang langgam na naligaw sa loob ng isang palasyo. Gusto niyang umurong, magtago, maging invisible. Huwag kang mahiya, sabi ng lalaki na tila nabasa ang kanyang iniisip. Umupo ka muna. Itinuro nito ang isang set ng sofa na kulay krema na sa tingin niya ay mas mahal pa sa lahat ng ari-arian niya sa buong buhay niya. Umiling siya. Dito na lang po ako, sir. Nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo nito. Hindi mo kailangang tumayo. At huwag mo na akong tawaging sir. Miguel ang pangalan ko. Miguel. Kahit ang pangalan ay tunog mayaman. Hindi pa rin siya umupo. Nanatili siyang nakatayo malapit sa pinto, handang tumakbo anumang oras. Bumuntong hininga si Miguel. Alam kong pagod ka. May guest room sa itaas. May banyo rin doon. Pwede kang maligo. Magpapakuha ako ng malinis na damit. Agad umiling si Amara, ang takot ay mas nanaig kaysa sa pagnanais na mahugasan ang dumi ng buong gabi. Huwag na po. Okay lang po ako. Bawat alok ay parang karagdagang utang. Damit. Paliguan. Pagkain. Ano ang hihingin nitong kapalit? Ang pag-iisip pa lang ay nagpapakilabot sa kanya. Hindi na ito namilit. Sa halip, umakyat ito sa hagdanan at pagbaba nito ay may dala ng isang set ng simpleng pantulog, isang maluwag na t-shirt at pajama pants, at isang makapal na tuwalya. Inilapag niya ito sa braso ng sofa. Nandyan lang yan kung magbago ang isip mo. Ang banyo ay sa unang pinto sa kanan, sa itaas, sabi nito, bago siya tinalikuran at nagtungo sa kusina. Naiwan siyang mag-isa sa sala. Ang katahimikan ay nagbibigay sa kanya ng pagkakataong pag-aralan ang kanyang sitwasyon. Tiningnan niya ang damit na nakalapag sa sofa. Mukhang napakalambot. Napakabango. Isang simpleng bagay na para sa kanya ay isang luho. Dahan-dahan, na parang isang magnanakaw, kinuha niya ang mga damit at tuwalya at mabilis na umakyat sa hagdan. Nakita niya ang banyong itinuro nito. Pagpasok niya, mas malaki pa ito sa buong kwarto niya sa bahay ni Tia Lorna. Humarap siya sa salamin at nasuklam sa kanyang nakita. Magulo ang buhok, may mansa ng alak sa damit, at ang kanyang mga mata ay pagod at puno ng takot. Ito ba ang hitsura ng isang taong Himalaya? Hinubad niya ang kanyang maruming damit at binuksan ang shower. Nang bumuhos ang maligamam na tubig sa kanyang balat, hindi niya napigilan ang mapahikbi. Hinayaan niyang dumaloy ang mga luha kasabay ng tubig, hinuhugasan ang dumi, ang pagod, at ang hiya na matagal na niyang dinadala. Pagkatapos maligo, isinuot niya ang malinis na damit. Ang lambot ng tela sa kanyang balat ay isang kakaibang ginhawa. Bumaba siya at nakita si Miguel na nag-aayos ng pagkain sa isang maliit na mesa. May kanin, adobo at isang baso ng tubig. Kumain ka muna, alok nito. Muli, ang alok. Ang kabaitan. Nanigas ang katawan ni Amara. Tumigil siya sa paanan ng hagdan. Ano po ang kailangan ninyo sa akin? Tanong niya, ang boses ay nanginginig ngunit may diin. Panahon na para malaman ang totoo. Natigilan si Miguel sa kanyang tanong. Humarap ito sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang lungkot sa mga mata nito. Wala akong kailangan sa'yo. Gusto ko lang kumain ka. Walang libre sa mundong ito, Sir Miguel, git niya, habang pilit na pinatatag ang sarili. Binayaran ninyo si Tia Lorna ng napakalaking halaga. Anong kapalit? Bumuntong hininga si Miguel. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, at ang mga mata nito ay biglang natigilan sa isang bagay. Sa kanyang pulsuhan. Sa luma, pudpod, at halos mapatid ng sinulid na bracelet na suot niya. Isang bagay na gawa sa mga makukulay na sinulid na siya mismo ang gumawa noong bata pa siya. Ang nag-iisa niyang pag-aari na hindi kailanman kinuha ni Tia Lorna dahil wala itong halaga. Saan-saan mo nakuha yan? Tanong ni Miguel, ang boses ay biglang nag-iba, tila may kung anong alaala ang bumalik dito. Napakunot ang noo ni Amara, hinawakan niya ang bracelet. Gawa ko po ito.
Matagal na. Dahan-dahang lumapit si Miguel sa kanya, ang mga mata ay hindi maalis sa bracelet, pagkatapos ay sa kanyang mukha. Tinitigan siya nito ng maigi, na para bang ayon lang talaga siya nakita. Isang ilaw ng pagkilala ang biglang sumilay sa mga mata nito. Mara! Natigilan si Amara. Ang puso niya ay biglang kumabog ng napakabilis. Mara! Walang tumatawag sa kanya ng ganoon sa loob ng maraming taon. Ito ang palayaw na ibinigay sa kanya ng kanyang mga magulang. Ang pangalan niya bago siya naging si Amara, ang Alila. Napaatras siya, nalilito at natatakot. Paano nalaman ng estrangherong ito ang pangalang iyon? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Miguel, isang ngiting malungkot at puno ng pagsisisi. Hindi mo na ba ako naaalala? Umiling si Amara, ang isip niya ay blanko. Ang bracelet na yan, sabi ni Miguel, itinuturo ito. Tayo ang gumawa niyan. Mayroon din ako niyan dati, pero nawala ko noong lumipat kami. Ang mga salita niya ay dahan-dahang nagproseso sa isip ni Amara. Ang bracelet. Ang paglipat. Ang pamilyar na pakiramdam sa mga mata nito. Ako to, sabi ni Miguel, ang boses ay halos pabulong. Si Migs. Migs. Ang pangalan ay parang kidlat na tumama sa kanyang alaala. Si Migs. Ang kanyang kaisa-isang kaibigan noong bata pa siya. Ang kalaro niya. Ang batang lalaki na bigla na lang nawala na hindi na niya muling nakita. Napatitig siya sa mukha ng lalaki at sa ilalim ng anyo ng isang matagumpay at mayamang nakita niya ang anino ng isang batang lalaki na may ngiting laging abot tenga. Ang mundo ni Amara ay biglang gumuho at muling nabuo sa isang iglap. Samantala, sa isang madilim at masikip na apartment sa kabilang panig ng syudad, abala si Tia Lorna sa pagbibilang ng pera mula sa kanyang bag, hawak-hawak ang tseke na parang isang tropeo. Isang ngiti ng tagumpay ang nakaguhit sa kanyang mukha. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito ng may pagkainis. Hello? Lorna. Isang boses na malamig at walang emosyon ang tumawag mula sa kabilang linya. Isang boses na nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Boss Rico. Boss T. Nasaan ang prenda mo? Tanong ng boses, diretsahan at walang paligoy-ligoy. Kailangan ko na ang bayad. Pinagmasdan ni Miguel ang kupas na litrato sa kanyang kamay. Dalawang batang paslit, magkaakbay, na may malalaking ngiti sa kanilang mga mukha. Siya at si Mara. Kuha ito sa harap ng maliit na sari-sari store ng pamilya nila Mara, isang linggo bago ang araw na iyon, ang araw na nagbago ang lahat. Isang pamilyar na kirot ang kumurot sa kanyang dibdib. Ang kirot ng pagsisisi. Ilang taon siyang namuhay sa ginhawa habang si Mara, ang kalaro niya, ang kaibigan niya, ay dumaranas ng impyerno. Nang umalis sila, nangako siyang babalik. Nangako siyang hindi niya ito kakalimutan. Pero ang mga pangako ng isang bata ay madaling tabunan ng panahon at distansya. Hinawakan niya ang litrato ng mahigpit. Hindi na ngayon. Ngayong natagpuan na niya itong muli, gagawin niya ang lahat para itama ang mga pagkakamali ng nakaraan. Hindi bilang isang geezer na may utang na loob, kundi bilang si Migs, ang kaibigan nito. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Nakita niya si Amara sa kusina, tahimik na naglilinis, gumagalaw na parang anino. Ang bawat kilos nito ay maingat, puno ng pag-iwas. Nasaktan siya sa nakita niya. Ito ang resulta ng maraming taon ng pang-aabuso. Mara, tawag niya sa malumanay na boses. Nagulat ito at muntik nang mabitawan ang hawak na basahan. Sir Miguel T. Migs na lang pagtatama niya. At huwag ka nang maglinis. Hindi ka katulong dito. Kumain ka na ba? Umiling ito. Ipinaghain niya ito ng almusal. Sa una, ayaw pa nitong kumain. Pero nang umupo siya at sinabayan ito, dahan-dahan itong nagsimulang sumubo. Tahimik lang sila, pero ang katahimikang iyon ay mas magaan kaysa kagabi. May gusto akong puntahan natin ngayon, sabi ni Miguel pagkatapos nilang kumain. Ang pag-aalinlangan ay agad na bumalik sa mga mata ni Amara. Saan po? Migs! Basta. Magtiwala ka sa akin. Dinala niya ito hindi sa isang mall o parke, kundi sa harap ng isang malaking unibersidad.
Ang unibersidad kung saan sila parehong nangangarap pumasok noong mga bata pa sila. Anong ginagawa natin dito? Tanong ni Amara, ang boses ay halos pabulong habang pinagmamasdan ang mga estudyanteng naglalakad, nagtatawanan, maihawak na mga libro. Tayo ang gumawa ng pangarap na to, di ba? Sabi ni Miguel. Sabi mo, gusto mong maging guro. Nakita niya ang unti-unting pagliwanag ng mga mata nito. Isang kislap na matagal nang nawala, na ngayon lang niya muling nasilayan. Nakita niya ang pananabik, ang pangarap na pinilit nitong ibaon sa limot. At sa sandaling iyon, mas lalong tumibay ang kanyang determinasyon. Ibabalik niya ang pangarap na iyon sa kanya. Halika, sabi niya, at hinila ito ng bahagya, papasok sa isang kalapit na coffee shop na tanaw ang campus. Umorder siya ng kape para sa kanya at juice para kay Amara. Pinagmasdan niya lang ito habang ang mga mata nito ay hindi maalis sa tanawin ng unibersidad. Magagawa mo yan, Mara, sabi niya. Tutulungan kitang makabalik sa pag-aaral. Tumingin ito sa kanya, ang mga matay nagsisimula ng mamasa. Mix, bakit mo to ginagawa? Dahil kaibigan kita, sagot niya, at sa pagkakataong iyon, naramdaman niyang totoo ang bawat salita. At dahil may utang ako sa'yo. Pag-alis nila roon, para gumaan ang pakiramdam sa pagitan nila. Sa daan, nakakita si Miguel ng isang nagtitinda ng fishball sa gilid ng kalsada. Bigla siyang may naalala. Sandali, sabi niya at itinigil ang sasakyan. Bumaba siya at bumili ng 2 stick. Inabot niya ang isa kay Amara. Naaalala mo? Paborito natin to dati. Lagi tayong nag-uunahan kung sino ang mas maraming makakain. Kinuha iyon ni Amara. Tiningnan niya ang fishball, pagkatapos ay tumingin ito kay Miguel, at sa unang pagkakataon mula nang magkita sila, isang tunay, hindi pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. Naman, sabi nito. Lagi mo nga akong dinadaya, eh. Tumawa si Miguel. Sa simpleng tawa niyang iyon, naramdaman niya ang paggaan ng isang bagay sa loob niya. Ang bigat ng kasalanan ay bahagyang nabawasan. Ito si Mara. Ang Mara na kilala niya. Hindi ang babaeng takot at nasaktan na nakita niya sa bar. Habang kumakain sila sa gilid ng kalsada, sa tabi ng mamahalin niyang sasakyan, pakiramdam niya ibumalik sila sa pagkabata. Para silang dalawang normal na magkaibigan. Isang kiligi na simple at puro ang gumapang sa kanyang sistema, ang kilig ng muling pagkahanap sa isang nawawalang koneksyon. Ngunit ang magaan na sandaling iyon ay biglang naputol. Tumunog ang kanyang cellphone. Nang makita niya ang pangalan sa screen, Itay, agad nanigas ang kanyang panga. Ang kaninang magaan na pakiramdam ay biglang binura ng isang pamilyar na bigat. Excuse me, sabi niya kay Amara, at bahagya siyang lumayo bago sinagot ang tawag. Migs, nasaan ka? Bungad ng kanyang ama mula sa kabilang linya, ang boses ay seryoso. Tumawag ang bangko. Nag-issue ka raw ng tseke na may napakalaking halaga. Para saan yon? Napapikit si Miguel. Itay, ako na po ang bahala dito. Anak, alam mo ang sitwasyon ng company ngayon. Hindi tayo pwedeng basta-basta maglabas ng ganyang kalaking pera. Para kanino ba yan? May problema ba? Napatingin si Miguel kay Amara, na nakatingin sa kanya nang may pagtataka. Hindi niya pwedeng sabihin ang totoo. Hindi pa ngayon. Itay, mag-usap po tayo mamaya. Importante po ito. Please, trust me on this. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng kanyang ama. Miguel, huwag kang gagawa ng kahit anong padalos-dalos. Lalo na kung may kinalaman iyan sa kanila. Sa kanila. Ang mga salitang iyon ay tumarak sa kanyang dibdib. Ako na po ang bahala, ulit niya, mas mariin bago pinatay ang tawag. Pagbalik niya kay Amara, pilit siyang humiti, pero alam niyang nakita nito ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang pangamba ay bumalik sa mga mata ni Amara. Bago pa man siya makapagsalita, isang malakas at pamilyar na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng kalye. Amara! Alam kong nandyan ile. Lumabas dyan, babaita ye. Sabay silang napalingon sa direksyon ng kanyang mansyon. Sa labas ng gate, nakatayo si Chalorna. Nagwawala. Sumisigaw. Ang mukha nito ay puno ng galit at determinasyon. Ang sigaw ni Chalorna ay parang kulog na bumasag sa namumuong pag-asa sa dibdib ni Amara.
Sa isang iglap, ang ngiti na idinulot ng fishball at mga alaala ay naglaho, napalitan ng pamilyar na takot na gumapang paitaas mula sa kanyang sikmura. Nandito siya. Paano? Paano siya natunto ng kanyang tiyahin? Huwag kang mag-alala. Narinig niyang sabi ni Migs, ang boses nito ay matatag. Ako ang bahala. Mabilis nitong pinaandar ang sasakyan at pumasok sa gate. Nakita ni Amara ang paghabol ni Chalorna, sumisigaw at kumakatok sa bintana ng sasakyan. Nagmamadaling bumaba si Migs at hinarap ang security guard. Huwag niyo siyang papasukin. Pero huli na ang lahat. Bago pa man maisara ang gate, nakapasok na si Chalorna. Ang mukha nito ay namumula sa galit, ang mga mata ay nanlilisik na parang sa isang hayop na nasukol. Amara, sigaw nito, tinuturo siya na parang isang kriminal. Akala mo matatakasan mo ako. Matapos kitang palakihin, ganito lang ang igaganti mo sa akin. Agad na humarang si Mig sa pagitan nila. Ang kaninang malumanay niyang kaibigan ay nagbago, naging isang pader na nagpoprotekta sa kanya. Umalis na po kayo. Bayad na kayo. Wala na kayong karapatan sa kanya. Isang mapait at mapanuyang tawa ang kumawala sa mga labi ni Chalorna. Karapatan? Bayad? Akala mo ba sapat na yang pera mo para bayaran ang lahat? Tumingin ito kay Amara, ang mga matay puno ng lason. Kawawang bata. Akala mo siguro prinsipe itong dumating sa'yo, ano? Akala mo inililigtas ka niya? Tiya, tama na po di. Pakiusap ni Amara, ang boses ay nanginginig. Huwag kang makialam dito, sigaw ni Chalorna, at muli tumingin ito kay Migs. Inililigtas? Hindi kanya inililigtas, binabayaran niya ang kasalanan ng pamilya niya. Kasalanan. Ang salitang iyon ay umalinggaw sa hangin. Naramdaman ni Amara ang paninigas ng katawan ni Migs sa kanyang harapan. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon nito, isang mabilis na kislap ng gulat at takot. Ano pong pinagsasabi ninyo? Kalmadong tanong ni Migs, pero may panginginig sa kanyang boses na hindi nakaligtas sa pandinig ni Amara. Umalis na kayo kundi tatawag ako ng pulis. Sige, tumawag ka, hamon ni Chalorna, at may kinuha ito mula sa kanyang luma at punit-punit na bag isang folder na luma na rin na may mga dokumentong naninilaw na sa katagalan. Tingnan natin kung sino ang dapat makulong dito. Tingnan natin kung ano ang masasabi ng media kapag nalaman nila ang ginawa ng Pamilya Ilustre. Pamilya Ilustre. Ang apelyido ni Migs. Ibinato ni Chalorna ang folder sa sahig. Kumalat ang mga papel sa makintab na semento. Basahin mo, Amara. Basahin mo para malaman mo ang totoong kulay ng tagapagligtas mo. Napatingin si Amara kay Migs, naghahanap ng sagot. Pero si Migs ay nakatitig sa mga papel na nakakalat sa sahig. Ang mukha ay putlang-putla, na para bang nakakita ito ng multo. Ang reaksyon niyang iyon ay mas nagdulot ng takot kay Amara, kaysa sa mga sigaw ni Chalorna. Nanginginig ang mga kamay niya habang dahan-dahan siyang yumuko para pulutin ang isang papel. Isa itong lumang clipping mula sa isang diaryo. Ang headline ay malabo na pero nababasa pa rin. Ilustre Realty, nakakuha ng lupad sa isang komunidad, Quezon. Binasa niya ang artikulo. Tungkol ito sa isang malaking real estate company na bumili ng isang buong commercial block para tayuan ng isang gusali. Maraming maliliit na negosyo ang naapektuhan, napilitang magsara o magbenta sa mababang halaga. Pagkatapos, kinuha niya ang isa pang dokumento. Isang kopya ng titulo ng lupa. Nakita niya ang address. Ang puso niya ay biglang tumigil sa pagtibok. Iyon ang address ng dati nilang sari-sari store. Ang maliit na tindahan na bumuhay sa kanilang pamilya. Ang tindahan na bigla na lang nalugi, na naging simula ng lahat ng kanilang problema, na naging dahilan ng pagkakasakit ng kanyang ama. At sa ibaba ng dokumento, nakita niya ang pangalan ng bumili. Ilustre Realty Corporation. Ang mundo ni Amara ay nagsimulang umikot. Binitawan niya ang mga papel na parang napapaso. Dahan-dahan siyang tumingin kay Migs, ang mga mata ay naghahanap ng isang paliwanag. Isang pagtanggi. Kahit isang kasinungalingan. Migs, ano to? Tanong niya, ang boses ay basag. Si Migs ay hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Nakayuko ito, ang mga kamao ay nakakuyom. Marahayaan mo akong magpaliwanag. So totoo. Tumaas ang boses ni Amara, ang sakit ay nagsisimula ng maging galit.
Totoo na ang pamilya niyo kayo ang dahilan? Hindi ganyan kasimple yon. Huwag kang maniwala dyan, sabat ni Chalorna na nasisiyahan sa eksenang kanyang nilikha. Sinadya nila yan. Pinerahan nila ang mga magulang mo. At ngayon, itong si Migs, nagpapanggap na bayani. Awa. Hindi yan awa, Amara. Konsensya yan. Binibili niya ang katahimikan mo. Bawat salita ni Chalorna ay parang kutsilyong paulit-ulit na isinasaksak sa puso ni Amara. Ang lahat ng kabaitan. Ang pag-aaral. Ang fishbowl. Ang mga ngiti. Ang mga pangako. Lahat ay biglang nabahira ng dumi ng isang nakasusuklam na motibo. Hindi ito tulong. Ito ay bayad pinsala. Hindi ito pagkakaibigan. Ito ay pagbili ng kapatawaran. Hindi siya tinulungan. Ginawa siyang isang proyekto para gumaan ang loob ng may kasalanan. Tumingala si Amara at sinalubong ang mga mata ni Migs. Naghahanap siya, nagmamakaawa, para sa kahit isang salita na magpapabulaan sa lahat. Ngunit ang nakita lang niya ay ang sakit at ang hindi maitatagong pagkakasala sa mga mata nito. At iyon na ang naging kumpirmasyon. Iyon na ang sagot. Isang malakas na tawa, walang kagalakan at puno ng sakit, ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Kasinungalingan, bulong niya, na sinundan ng mas malakas na sigaw. Kasinungalingan. Lahat. Itinulak niya si Migs palayo sa kanya. Ang lalaking kanina lang ay pader na nagpoprotekta sa kanya, ay isa na ngayong simbolo ng pinakamatinding panloloko na naranasan niya sa buong buhay niya. Huwag kang lalapit sa akin, sigaw niya habang umaatras. Mara, please, makinig ka di. Pero hindi na niya naririnig ang boses nito. Ang tanging naririnig niya ay ang pagguho ng kanyang mundo. Ang pag-asa na kapiraso lang niyang nahawakan ay biglang naging abo sa kanyang mga kamay. Tumalikod siya at tumakbo. Wala siyang pakialam kung saan siya pupunta. Ang mahalaga ay makalayo. Makalayo sa bahay na ito na isang magandang kulungan. Makalayo kay Chalorna na isang demonyo. At higit sa lahat, makalayo kay Migs, ang mukha ng nakaraan na siya ring naging mukha ng pinakamasakit na katotohanan. Tumakbo siya palabas ng gate, patungo sa kawalan, dala-dala ang laso ng isang katotohanang mas masakit pa sa lahat ng sampal at sigaw na natanggap niya sa buong buhay niya. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal tumatakbo o kung saan siya dinala ng kanyang mga paa. Ang tanging alam niya lang ay ang sakit, isang matalim na kirot sa kanyang dibdib na mas masahol pa sa pagod ng kanyang mga binti at sa pag-iyak ng kanyang mga baga. Ang mga ilaw ng syudad ay nagmistulang mga mansa ng kulay sa kanyang paningin na puno ng luha. Ang mga busina ng sasakyan at sigawan ng mga tao ay mga ingay na walang kahulugan. Ang mundo ay nagpatuloy sa pag-ikot, walang pakialam sa gumuhong mundo sa loob niya. Ang bawat kabaitan. Ang bawat ngiti. Ang bawat pangako. Lahat ay kasinungalingan. Hindi siya si Mara, ang nawawalang kaibigan. Siya si Amara, ang bayad pinsala. Isang buhay na resibo para sa kasalanan ng pamilya ilustre. Nagsimulang pumatak ang ambon. Malamig at maliliit na patak na dumadampi sa kanyang mukha, nakikisabay sa kanyang mga luha. Hindi nagtagal, ang ambon ay naging isang malakas na buhos ng ulan na bumabad sa kanyang damit at nagpabigat sa kanyang bawat hakbang. Sumilong siya sa isang waiting shed ng bus. Nanginginig, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng katotohanan kanyang nalaman. Wala na siyang babalikan. Hindi niya kayang bumalik sa impyerno ni Chalorna. At lalong hindi niya kayang bumalik sa ginintuang haula ni Migs. Muli, nag-iisa siya. Bumalik siya sa simula. Mas masahol pa sa simula, dahil ngayon, kahit ang pag-asa ay ipinagkait na sa kanya. Dinukot niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa, ang cellphone na ibinigay sa kanya ni Migs. Ang isa na namang simbolo ng kasinungalingan. Gusto niya itong ibato sa semento, basagin hanggang sa maging pulbos. Pero hindi niya magawa. Ito na lang ang natitirang koneksyon niya sa isang mundong minsan niyang inakalang totoo. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Kailangan niyang maging matatag. Kailangan niyang mabuhay. Para sa sarili niya. Mara! Mara, bumalik ka. Sigaw siya ng sigaw hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin, nilamon ng kadiliman ng gabi. Napasuntok si Miguel sa pader, hindi ininda ang sakit.
Ang sakit sa kanyang kamao ay walang-wala kumpara sa sakit ng makita ang ekspresyon sa mukha ni Amara bago ito tumakbo. Ang ekspresyon ng isang taong muling pinagtaksilan. Humarap siya sa kanyang ama, nakalalabas lang ng bahay dahil sa komosyon. Si Chalorna ay nagmamadali ng umalis, nakangisi na parang isang demonyong nagtagumpay. Itay. Ang boses ni Miguel ay malamig at puno ng isang galit na ngayon lang naramdaman ng kanyang ama. Pumasok tayo sa loob. Ngayon. Sa loob ng opisina ng kanyang ama, isinara ni Miguel ang pinto. Ang katahimikan ay mabigat. Itay, sabihin niyo sa akin ang totoo. Ngayon na, sigaw niya, hindi na napigilan ang sarili. Ano ang ginawa natin sa pamilya nila? Umupo ang kanyang ama, si Don Rafael, sa kanyang silyang gawa sa leather. Ang dating malakas at makapangyarihang figura ay biglang nanghina. Anak, business yon. Walang personalan. Business, halos matawa si Miguel sa kapaitan. Itay, winasak natin ang buhay nila. Hindi natin sila winasak, giit ng kanyang ama. It was an aggressive acquisition. Binili natin ang buong block sa market price para sa itatayong Illustre Tower. Binigyan natin sila ng patas na alok. Ang tindahan nila kasama sa mga naapektuhan. Ang problema, matigas ang ulo ng tatay niya. Ayaw magbenta. Sinubukan pa tayong idemanda. Kaya anong ginawa nyo? Napapikit si Don Rafael. Ginamit ng mga abogado natin ang lahat ng paraan para manalo sa kaso. We exhausted the resources. Napilitan silang isuko ang laban. Nalugi sila. Yon ang nangyari. It was a business loss, Miguel. It happens. It happens. Napailing si Miguel. Ang mga salitang iyon na napakalamig at walang emosyon ang nagpatunay sa lahat. Itay, hindi yon basta business loss. Pamilya sila. Kaibigan ko si Mara. At habang tayo yumayaman dahil sa gusaling itinayo sa lupang iyon, sila naghihirap. Namatay ang mga magulang niya. Napunta siya sa impyerno. Hindi ko alam na ganoon ang mangyayari sa kanila. Pero nangyari na, sigaw ni Miguel, ang boses ay basag na. At wala tayong ginawa. Katahimikan. Isang katahimikang puno ng katotohanan na matagal nang ibinaon sa limot. Kinuha ni Miguel ang susi ng kanyang sasakyan. Hahanapin ko siya. Saan ka pupunta? Kahit saan, sagot ni Miguel, hindi lumilingon. At itatama ko to, sa paraang tama, hindi sa paraang nabibili ng pera. Nang tumila ang ulan, naglakad si Amara ng walang patutunguhan hanggang sa mapadpad siya sa isang lugar na puno ng mga murang motel at bar. Madilim ang mga eskinita. Mapanganib. Pero dito, kaya niyang magtago. Dito, isa lang siya sa mga anino. Pumasok siya sa isang eskinita, naghahanap ng pinakamurang bahay panuluyan na makikita niya. Ang kaunting perang natira sa kanyang bulsa mula sa mga tip na hindi nakuha ni Chalorna ay kailangan niyang pagkasahin. Bigla, may dalawang lalaking humarang sa kanyang daraanan. Hindi sila mukhang lasing. Ang mga mata nila ay malamig at mapanuri. Miss, gabi na. Baka maligaw ka, sabi ng isa na may peklat sa kilay. Otomatikong napaatras si Amara. Dadaan lang po ako. Bakit ka nagmamadali, sabi naman ng kasama nito, isang payat na lalaking may mapanuyang ngiti. Nag-iisa ka lang yata. Baka kailangan mo ng kasama? Sinubukan niyang lumiko pero hinarangan din nila ang kanyang likuran. Kinorner siya. Ang tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang mga tainga. Piparaanin niyo na po ako. Ang pangalan mo ba ay Amara? Tanong ng lalaking may peklat. Nanigas si Amara sa kanyang kinatatayuan. Paano? Bago pa siya makasigaw, naramdaman niya ang malamig na bagay na idiniin sa kanyang tagiliran. Isang patalim. Sumama ka sa amin ang tahimik, bulong ng lalaki. Ayaw ni Boss Rico ng maingay. Boss Rico. Ang pangalan ay nagdulot ng yelo sa kanyang mga ugat. Ito na. Ito na ang kinatatakutan niya. Biglang, sa gitna ng kanyang takot, nagring ang cellphone sa kanyang bulsa. Ang tunog ay napakalakas sa tahimik na eskinita. Pang-20 tawag na niya ito. Kanina pa siya paikot-ikot sa mga lugar na sa tingin niya ay maaaring puntahan ni Amara. Bawat hindi sinasagot na tawag ay parang suntok sa kanyang dibdib.
Mara, sagutin mo please ti. Bulong niya sa sarili habang muling pinipindot ang numero nito. Nagring ito. 1, 2, 3, 4. Akmang papatayin na niya nang bigla itong tumigil sa pagring. Sinagot niya. Isang malaking pag-asa ang bumuhos sa kanya. Mara. Mara, nasaan ka? Pupuntahan kita. Mag-usap tayo, please. Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, isang boses ng lalaki ang sumagot. Isang boses na malamig at puno ng panunuya. Hindi yata si Mara ang kausap mo. Nanlamig ang buong katawan ni Miguel. Sino ka? Nasaan si Amara? Isang mahinang tawa ang narinig niya. Relax ka lang. Maayos naman siya sa ngayon. Anong kailangan nyo? Pera. Magkano? Ibibigay ko lahat. Masyado kang atat, Sir Ilustre, sabi ng boses. May ari-arian kayatang nawawala? Ang boses sa kabilang linya ay parang yelo na gumapang sa ugat ni Miguel. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Ang bawat segundo ay mahalaga. Habang pinapanatili niya sa linya ang kausap, mabilis niyang sinenyasan ang kanyang personal na security head, si Mang Dante, na kanina pa niya tinawagan. Ipinakita niya ang cellphone, at agad na naintindihan ni Mang Dante ang ibig niyang sabihin, i-trace ang tawag. Anong gusto mo? Tanong ni Miguel, pinipilit na panatilihing kalmado ang kanyang boses, kahit na ang puso niya ay dumadagundong na parang tambol. Simple lang, Ilustre, sabi ng boses. Ang babae para sa pera. 1,000,000. Cash. Dadalhin mo mag-isa. Walang pulis. Intindihin mo, isang maling galaw, hindi mo na makikita ang ari-arian mo ng buo. Ibinigay ng lalaki ang address, isang abandonadong bodega sa may pantalan. Isang lugar na perpekto para sa isang krimen. Maghintay ka, sabi ni Miguel bago pinatay ang tawag. Ilang minuto lang, ibinigay na ni Mang Dante ang kumpirmasyon. Na-trace nila ang lokasyon. Agad na kumilos si Miguel. Nag-withdraw siya ng cash at inilagay sa isang itim na duffel bag kasabay nito, si Mang Dante ay palihim ng nakipag-ugnayan sa isang trusted contact sa kapulisan. Ang plano ay simple ngunit delikado, papasok si Miguel na mag-isa, habang ang mga pulis ay nakapwesto na sa paligid, naghihintay ng tamang tiempo. Habang nagmamaneho patungo sa bodega, iisa lang ang nasa isip ni Miguel, si Amara. Ang mukha nitong puno ng sakit at pagtataksil bago ito tumakbo. Ito ang parusa niya. Ang paglalakad papasok sa lungga ng mga demonyo ay isang penitensyang kailangan niyang gawin. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanya. Ang bodega ay amoy kalawang at basang lupa. Ang tanging ilaw ay mula sa isang bumbilyang nakabitin sa gitna, na nagbibigay ng isang madilaw at nakakatakot na liwanag. Doon, sa ilalim ng ilaw, nakita niya si Amara. Nakatali ito sa isang upuan, may busal ang bibig. May bahagyang galo sa kanyang pisngi. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa takot. Nang makita siya nito, ang takot ay nahaluan ng gulat. At ng kung anong emosyon na hindi niya mabasa. Galit? Pagsisisi? Sa likod ni Amara ay nakatayo ang isang lalaking may peklat sa kilay. Si Boss Rico, siguro. May hawak itong patalim, na kaswal na ipinapadaan sa kanyang mga daliri. Mabuti naman at marunong kang sumunod sa usapan, sabi ni Rico, na may mapanuyang ngiti. Itinaas ni Miguel ang duffel bag, nandito na ang pera. Pakawalan mo na siya. Hindi ganoon kadali, sabi ni Rico habang lumalapit. Tingnan muna natin ang laman. Ibinato ni Miguel ang bag sa sahig, sa pagitan nila. Kunin mo ang pera. Iwan mo kami. Tumawa si Rico. Matapang ka. Gusto ko yan. Pero alam mo, nagtataka ako. Bakit ganito kalaki ang halaga ng isang babaeng basahan na galing sa bar? Lumapit ito kay Amara at hinawakan ang baba nito. Agad na nag-igting ang panga ni Miguel. Ano bang meron sa kanya? Wala kang pakialam doon. Ang usapan ay usapan. Sa bagay, sabi ni Rico habang pinupulot ang bag at sinisilip ang laman. Ang mga mata nito ay nagningning. Pera ay pera. Akmang magsasalita si Miguel para sabihing pakawalan na si Amara ng isang pamilyar na boses ang narinig mula sa entrada ng bodega. Rico! Nasaan ang parte ko dyan?
Pumasok si Tia Lorna. Ang mukha nito ay puno ng kasakiman, nakatingin sa duffel bag na hawak ni Rico. Napakunot ang noo ni Rico. Anong ginagawa mo dito, Lorna? Umalis ka. Wala kang kinalaman dito. Anong wala, giit ni Tia Lorna. Ako ang nag-alaga sa batang yan. Ako ang may-ari niyan. Dapat lang na may parte ako sa bayad. Ang atensyon ng lahat ay napunta kay Tia Lorna. Nakita ni Miguel ang pagkakataon. Dahan-dahan siyang gumilid, palapit ng palapit kay Amara. Ang usapan natin ay sa utang mo, sabi ni Rico, ang boses ay nagiging delikado. Wala tayong usapan na hahati pa tayo sa ransom. Utang? Kulang pa yan sa mga serbisyo ko sayo, sigaw ni Tia Lorna, hindi namamalayan ang bigat ng kanyang mga sinasabi. Ilang babae na ba ang dinala ko sayo mula probinsya para sa mga bar mo? Ang illegal recruitment na iyan, malaki ang panganib niyan. Dapat lang nabayaran mo ako ng tama. Illegal recruitment. Human trafficking. Narinig iyon ni Miguel. Ito na ang hudyat. Ngunit bago pa man makakilos ang mga pulis, nakita ni Miguel ang pagbabago sa mga mata ni Amara. Mula sa takot, nakita niya ang isang kislap ng galit. Ng determinasyon. Habang abala si Rico at Lorna sa pagtatalo, itinuon ni Amara ang lahat ng kanyang lakas. Sinipa niya ng malakas ang isang tumpok ng mga lata at bariles na walang laman sa kanyang tabi. Kalabog. Ang ingay ay umalinggaw sa buong bodega, na kumuha ng atensyon ng dalawang nagtatalo. Sa sandaling iyon ng pagkalito, sumigaw si Miguel. Ngayon biglang bumukas ng malakas ang mga pinto ng bodega. Pulis! Huwag kayong gagalaw. Nagkagulo. Nagpanakbuhan ang mga tauhan ni Rico. Si Rico, sa kanyang gulat, ay mabilis na hinablot si Amara at idiniin ang patalim sa lig nito. Pero mas mabilis si Miguel. Hindi na siya nag-isip. Ang katawan niya ay kusa ng gumalaw. Itinulak niya ang isang malaking kariton na puno ng kalawang na bakal patungo kay Rico, na siyang ikinabigla nito. Nabitawan nito si Amara. Sa sandaling iyon, tumakbo si Miguel. Hindi para sugurin si Rico, kundi para takpan si Amara gamit ang sarili niyang katawan. Niyakap niya ito ng mahigpit habang ang mga pulis ay dinadakma na si Rico at ang natutulalang si Tia Lorna. Naramdaman niya ang panginginig ng buong katawan ni Amara sa kanyang mga braso. Ang gulo ay unti-unting humupa. Ang mga sigawan ay napalitan ng tunog ng mga posas na ikinakabit. Tapos na. Ligtas na sila. Dahan-dahan siyang lumayo at mabilis na kinalagan ang mga tali sa kamay at paa ni Amara. Tinanggal niya rin ang busal sa bibig nito. Sa gitna ng naglalabasan at pumapasok na mga pulis, sa ilalim ng madilaw na ilaw, nagkatinginan sila. Ang panganib ay lumipas na, ngunit ang isang malalim at hindi makitang pader sa pagitan nila ay naroon pa rin. Nakita niya ang luha na namumuo sa mga mata nito. Luha ng takot, ng gulat, ng pasasalamat, isang magulong bagyo ng mga emosyon. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang humingi ng tawad. Gusto niyang sabihin na gagawin niya ang lahat para itama ang lahat. Pero ang mga salita ay hindi lumalabas. Marani. Iyon lang ang lumabas sa kanyang bibig, isang basag at halos pabulong na salita. Pagkatapos ay katahimikan. Isang katahimikang mas mabigat kaysa sa lahat ng ingay na kanilang pinagdaanan. Ang biyahe pabalik sa mansyon ay nababalot ng isang mabigat na katahimikan. Walang nagsasalita. Si Miguel ay nakatuon sa pagmamaneho, ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Si Amara naman ay nakatingin lang sa bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad na dumadaan, ngunit ang isip niya ay nasa malayo. Pagdating nila sa bahay, agad siyang dinala ni Miguel sa banyo. Kumuha ito ng first aid kit. May galos ka, sabi nito sa mahinang boses. Hinayaan niya itong gamutin ang maliit na sugat sa kanyang pisngi. Ang bawat dampi ng bulak na may gamot ay magaan at maingat, isang matinding kontradiksyon sa lahat ng sakit na nararamdaman niya sa loob. Nang matapos ito, hindi sila nagkatinginan. Magpahinga ka muna, sabi ni Miguel. Tumango lang si Amara at pumasok sa guest room. Hindi siya natulog. Umupo lang siya sa gilid ng kama, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod, habang ang mga pangyayari ng gabi ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip. Ang takot. Ang pagsigaw ni Tia Lorna. Ang lamig ng patalim.
At si Miguel na sumugod para iligtas siya. Kinabukasan, ang balita ay nasa lahat ng Z. Notorious crime boss DSA, Boss Rico, nasukol sa isang bodega. Kasabwat Lorna Mendoza, haharap SED, kasong human trafficking illegal recruitment. Pinanood niya ang mga mukha ni Boss Rico at Lorna sa screen, kinukuhanan ng mugshot. Wala siyang naramdaman. Walang galit, walang saya. Isang pakiramdam lang ng pagkatulala na para bang isang mahabang bangungot ang sa wakas ay nagwakas. Narinig niya ang mga yabag ni Miguel sa kanyang likuran. Pinatay nito ang sisi. Halika, Mara, sabi nito. May gusto akong sabihin sa'yo. Dinala siya nito sa hardin sa likod ng bahay. Umupo sila sa isang bench na napapaligiran ng mga bulaklak. Ang hangin ay sariwa. Ang paligid ay payapa. Isang lugar na napakalayo sa gulo ng kanilang mga buhay. Si Miguel ang unang bumasag sa katahimikan. Ang sinabi ni Lorna may bahid ng katotohanan, panimula niya, hindi makatingin ng diretsyo kay Amara. Totoo na ang kumpanya namin ang nakabili ng lupa kung saan nakatayo ang tindahan ninyo noon. Napayuko si Amara. Muli, naramdaman niya ang kirot. Pero maniwala ka, Mara, hindi ko alam. Bata pa ako noon. Ang alam ko lang, bigla tayong lumipat at umasenso ang buhay natin pagpapatuloy niya. Kinausap ko si Itay kagabi. Sinabi niya ang lahat. Hindi yon panloloko o pagnanakaw. Isa raw iyong business deal. Binigyan daw nila ng alok ang lahat ng may-ari, pero ang mga magulang mo lumaban sila. At ginamit ng mga abogado namin ang lahat para manalo. Walang awa. Walang konsiderasyon. Tumingin ito sa kanya, ang mga matay puno ng isang sakit at pagsisisi na ngayon niya lang nakita. Hindi yon excuse, Mara. Dahil sa huli, pareho lang ang resulta. Nawalan kayo. At kami, nagpatuloy sa buhay na parang walang nangyari. At yon ang kasalanan ko. Ang kasalanan namin. Ang hindi paglingon. Ang hindi pag-alam sa nangyari sa inyo. Pagkatapos ng kanyang mahabang paliwanag, katahimikan ang namayani. Ngayon, si Amara naman. Oras na para ilabas ang lahat ng bigat na matagal na niyang kinikimkim. Alam mo ba kung anong naramdaman ko, Migs, sabi niya, ang boses ay nagsisimulang manginig. Noong nalaman ko yon, pakiramdam ko, isa lang akong bagay. Isang problema na kailangang bayaran. Na lahat ng kabaitan mo, yung pag-aalok mo na pag-aralin ako, lahat yon bayad lang para sa konsensya mo. Hinayaan niyang tumulo ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan. Sa buong buhay ko, pinaramdam sa akin ni Lorna na wala akong halaga. Na isa akong pabigat. Nautang ko sa kanya ang bawat butil ng kanin na kinakain ko. Tapos dumating ka at sa isang saglit, naramdaman ko na may halaga ako. Naramdaman ko na may kaibigan ako. Tapos bigla na lang, ganoon din pala. Isa lang din pala akong utang na kailangang bayaran. Humagulgol siya. Isang iyak na hindi lang para sa sakit na idinulot ni Migs, kundi para sa lahat ng sakit na tiniis niya sa buong buhay niya. Hindi nagsalita si Migs. Hindi siya pinigilan. Hinayaan lang siya nitong umiyak, ilabas ang lahat. At sa simpleng pananahimik at pakikinig na iyon, naramdaman ni Amara ang isang bagay na mas malalim pa sa anumang sorry, ang respeto. Nang sa wakas ay humupa ang kanyang mga iyak, doon lang nagsalita si Migs. Lumapit ito sa kanya at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Hindi kita binili, Mara, sabi nito, ang boses ay puno ng sinseridad. Hindi pera ang solusyon sa lahat. Natutunan ko yon sa pinakamasakit na paraan. Ang ginawa ko sa bar hindi yon pagbili. Ibinabalik ko lang ang kinuha sa'yo. Ang kalayaan mo. Ang mga pangarap mo. Hindi dahil sa utang, Mara. Tinitigan siya nito ng diretsyo sa mata. Hayaan mo akong tulungan kang buuin muli ang sarili mo. Hayaan mo akong manatili sa tabi mo habang ginagawa mo iyon. Hindi dahil sa utang kundi dahil mahal kita. Ang tatlong salitang iyon ay tumagos sa puso ni Amara. Mahal kita. Isang bagay na hindi niya kailanman inasahang maririnig. Isang bagay na sa gitna ng lahat ng gulo ay naramdaman niyang totoo. Lumipas ang mga taon. Isang maaraw na hapon, sa harap ng isang classroom na puno ng mga batang masayang nakikinig, nakatayo si Teacher Amara. Ang kanyang boses ay puno ng sigla at kumpiyansa habang tinuturuan niya ang mga bata na magbasa.
Ang dating babaeng takot at laging nakayuko ay wala na. Ang nakatayo ngayon ay isang babaeng may layunin, may dignidad, at may ngiti sa mga labi na hindi na nabubura. Nang matapos ang klase, lumabas siya ng classroom at nakita niya si Miguel na naghihintay sa kanya, nakasandal sa pader, may daladalang 2 bote ng tubig. Hindi na ito ang sihi na nagligtas sa kanya, kundi si Migs, ang partner niya. Ang kaibigan niya. Kamusta ang klase, ma'am? Tanong ni Miguel, isang malambing na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Kinuha ni Amara ang isang bote ng tubig. Ayun, mas makulit pa sayo. Tumawa sila pareho, isang tawang magaan at puno ng pagmamahalan. Naglakad sila ng magkahawak kamay sa pasilyo ng eskwelahan, na para bang sila lang ang 2 tao sa mundo. Ang kanilang relasyon ay hindi nagsimula sa isang perpektong paraan, ngunit itinayo nila itong muli mula sa mga guho ng nakaraan, sa pundasyon ng katotohanan, pagpapatawad at paggalang. Hindi na siya si Amara, ang biktima. At si Miguel ay hindi na ang tagapagligtas. Sila ay naging 2 taong magkasama, pantay, na tinutulungan ang isa't isa na maghilom at maging mas mabuting tao. Huminto sila sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya sa gitna ng school grounds. Pinanood nila ang mga batang nagsisipag-uwian, puno ng pangarap at pag-asa. Migs, tawag ni Amara. Esan. Salamat, sabi niya, at sa pagkakataong ito, ang salitang iyon ay hindi na nagmula sa takot o utang na loob. Nagmula ito sa kaibuturan ng kanyang pusong buo na at nagmamahal. Salamat sa pagtitiwala mo na kaya kong buuin ang sarili ko. Ngumiti si Miguel at hinaplos ang kanyang pisngi. Ikaw ang gumawa niyan, Mara. Pinatunayan mo na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang nakaraan o sa kung ano ang sinasabi ng iba. Niyakap niya ito ng mahigpit. Dito sa mga bisig ni Migs, sa ilalim ng puno ng akasya, sa lugar kung saan natutupad ang kanyang mga pangarap, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Ito ay hindi ang pagtakas mula sa isang madilim na nakaraan. Ito ay ang pagharap sa kinabukasan na may tapang, pag-asa, at isang pusong natutong magpatawad at magmahal ng walang takot. At sa wakas, si Amara ay tunay ng malaya. At dito nagtatapos ang kwento ni na Amara at Miguel. Sa aking mga minamahal na tagapakinig, sa lahat ng sumubaybay sa paglalakbay ni na Amara at Miguel, isang taos-pusong pasasalamat po sa inyo. Ang pagsulat ng kanilang kwento ay isa ring emosyonal na paglalakbay para sa akin. Bawat sakit, bawat pag-asa, at bawat sandali ng kanilang pag-ibig ay sinikap kong isalin sa mga salita. Nais kong lumikha ng isang salaysay na hindi lamang puro kilig, kundi sumasalamin sa mga tunay na pagsubok at pait ng buhay. Ang kwento ni Amara ay isang paalala na ang ating tunay na halaga ay hindi kailanman nasusukat sa ating madilim na nakaraan o sa mapanghusgang mata ng lipunan. Ito ay nasusukat sa ating kakayahang bumangon, magpatawad at piliing muling buuin ang ating sarili. At ang kwento naman ni Miguel ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pagpapatawad, hindi lamang para sa iba, kundi para na rin sa ating mga sarili, upang tuluyan tayong makalaya sa mga tanikala ng pagsisisi. Higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa. Pag-asang sa kabila ng pinakamatinding bagyo, sisikat at sisikat pa rin ang araw. At ito rin ay kwento ng isang pag-ibig na naghihilom, isang pag-ibig na matyaga, magalang at hindi nanunumbat. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong napulot? Hinihikayat ko kayong ibahagi ang inyong mga naiisip sa comment section sa ibaba. Muli, maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta. Hanggang sa ating susunod na kwento.